po sa ating mga preacher, ayaw nila na habang nasa Boracay ako'y nag-aaral ng preaching ngayong linggo. Alam ko, busy din ito, mga busy tao, pero in-accommodate nila ang pag-aaral ng salita ng Diyos para sila ngayon na mag-preach, para yung buong araw ng pamamalagi namin sa Boracay ay hindi ako yung nag-aaral kung ano ipipreach sa inyo ngayon. Kaya salamat po sa nauna nating preacher, Brother Alvin, at ngayon po, meron po ulit tayong preacher, tawagin po natin, Preacher Lester. Okay. Thank you, Pastor. Maraming salamat po, Pastor. It's always a privilege po na pagkatiwalaan po na i-take over po itong pulpito po na to. No? Hindi po natin iti-take for granted ang pulpitong ito dahil banal po ang pulpitong ito. Tama po ba? At dito po tayo ini-encounter ng Panginoon patungkol sa kanyang mga salita. No? Mga kapatid, sa mga buhay po natin. Amen po ba? Amen. Ngayong umaga po, connected po talaga, no? Saktong-sakto dahil meron pong bagyong paparating, no? Alam niyo po, na-realize ko lang kanina habang nakaupo po ako, ang trabaho po pala ng preacher, parang pag-asa. Parang yung mga weather forecaster, Pastor. Yung publiko, wala silang malay kung ano ba yung paparating na bagyo eh. Hindi nila alam kung gaano kalakas, hindi nila alam kung saan manggagaling, hindi nila alam kung saan, anong direction itatrack ng bagyo yung itatrack niya yung direction niya. Pero dahil may pag-asa, merong mga weather forecaster, napapaalam sa atin ngayon na publiko na meron palang bagyo. Ngayon na na-inform ka na may bagyo, anong gagawin mo? Maghahanda ka. Tama? So after na ma-inform ka, matatransform yung mga decision mo. Tama po ba? Maghahanda ka. Iibahin mo yung gagawin mo. Kung may schedule ka, babaguhin mo. Kung meron ka dapat na gagawin, hindi mo muna gagawin. Uunahin mo munang maghanda. Tama po ba? At alam niyo po ba mga kapatid, marami pong mga bagyo na dadating sa buhay nating mga mananampalataya. Agree po ba kayo o hindi? Tama po ba? At may mga bagyo po na dadating sa buhay natin na hindi natin alam. Unforeseen. Di po ba? Kaya nga po, tao lang po tayo eh. Limitado ang alam natin. Ang nakakaalam po ay ang Diyos. At salamat po, dahil pinaalam po ng Diyos ngayon pa man sa pamagitan ng kanyang mga salita, kung paano po tayo maghahanda sa mga bagyo na yon. Alam niyo po kung nung isang mga bagyo o problema na karaniwang dumadating sa buhay po ng mga mananampalataya. Actually, habang binubuo ko po itong mensahe na to, nung una talaga po, nag-iisip ako kung paano ko po siya dapat ituro o kung paano ko siya, Pastor, dapat ibahagi. Kasi usapang pera siya. Na po? Alam nyo naman, meron tayong minsan connotation, pag usapang pera, hindi spiritual. Parang ganun po, no? Pag usapang pera, hindi spiritual. Pero naisip ko, may tanong po ako sa inyo. Gusto ko po, tanong nyo din sa sarili nyo, itong natanong ko sa sarili ko. Ito po yung tanong. Sa tingin nyo po ba, may pakialam ang Diyos kung paano natin ginagamit yung perang meron tayo? Ulitin ko po yung tanong baka di nyo po ako narinig. Sa tingin nyo po ba, may pakialam ang Diyos kung paano natin ginagamit yung perang meron tayo? Meron po kayang pakialam ang Diyos? Actually, kung iisipin natin ng malinaw mula sa salita ng Diyos, hindi naman talaga natin pera yan. Ano mang bagay na meron tayo sa mundong ito, hindi naman talaga ito atin. Ang sabi ng Psalms, the earth is the Lord's and the fullness thereof. Lahat ng meron ka, yung suot mong damit na napakaganda, lahat ng pag-aari pong meron tayo, hindi talaga yan tunay na sa atin. Sa Diyos po yan lahat. Kaya nga po, pagmamayari lang natin to, mga bagay nito, habang buhay pa tayo. Tama? Pag nawala ka sa mundong ito, ipapamana yan sa susunod na pagmamanahan. Tama? Kung wala ka pang tagapagmana, pupunta yan sa gobyerno eh. Correct po ba ako doon o mali po ako? So, ang pinupunto ko po dito, it matters to God kung paano natin ginagamit yung perang ipinagkatiwala niya sa atin. Okay? So, ang tawag sa ating katiwala lang po. Sabihin nyo nga po sa katabi nyo, katiwala ka. Hindi po katiwaldas, katiwala.
Iba po yung katiwaldas sa katiwala. Ayan. Kaya pag-usapan po natin itong ating topic, pinamagatan ko siyang faithful finances. Tanungin nga natin ang ating sarili. Tayo ba ay matapat sa ating kaperahan? Sa material na bagay na ipinagkatiwala sa atin ng Diyos. May sasabihin po ako, kaso po, hindi ko po alam kung sasang-ayon ko po kayo sa akin. At hindi ko po alam kung masasaktan po kayo dito. Naniniwala po ba kayo na hindi lahat ng problema natin sa pera ay pagsubok na galing sa Diyos? Ulitin ko po ulit Naniniwala po ba kayo na hindi lahat ng problema natin sa pera ay pagsubok na galing sa Diyos? Dahil marami po sa mga problema natin sa pera, bato-bato sa langit, ay consequence ng pagpili mo. Consequence kung paano mo ginagamit yung material na bagay. Kasi hindi naman nagkulang ng karunungan ng salita ng Diyos para sa atin. Pero ang tanong, meron ba tayong sapat na karunungan para gamitin yung perang ipinagkatiwala sa atin ng Diyos? Sabi ko nga po sa inyo, usapang pera po tayo. Mahalaga ba sa Diyos kung paano natin ginagamit ang perang pinagkatiwala niya sa atin? Hello? Lahat ba tayo ay responsable sa perang meron tayo, hawak natin? Buksan po natin ang ating Bible sa 1 Timothy chapter 6 verse 10. Ulitin ko po, 1 Timothy 6 verse 10. At kung nakita nyo na po, pwede po ba tayong tumayo saglit bilang paggalang po sa salita ng Diyos? 1 Timothy 6 verse 10. Please say amen po pag nakita na. Wala pa pong nag-amen. Ayan. Nakita na po ba? Amen. Mahalaga po sa akin na sabay-sabay po nating pinag-aaralan ng salita ng Diyos. Basahin ko po, sundan nyo na lang po sa inyong mga mata. Ang sabi po ng Bible sa 1 Timothy chapter 6 verse 10, ito po ang sabi, for the love of money is the root of all evil. Matindi pala to, no, mga kapatid? Kung iisipin mo, no, ano daw ang ugat ng lahat ng kasamaan? Pag-ibig saan? Sa salapi, sa pera, which while some coveted after, na maraming mga tao ang nagnanasa dito. Erred from the faith, nagkamali sila sa pananampalataya. Ito po ang matindi. And pierced themselves. Naranasan nyo na po bang matusok? Natusok na kayo ng perdible? Sakit po, no? Nasakit? Isipin nyo po kaya itong pierce na to. And pierced themselves through with many. Sa tingin nyo po kaya, nais kaya ng Diyos na tayo ay matusok nitong iba't ibang klase ng sorrow na ito, ng sakit na ito? God is concerned of how we take money as it is. Tayo po yung sumandaling manalangin. Samahan niyo po ako. Dakila naming Ama, purihin ang iyong pangalan, dakilain po kayo sa kaitaas-taasan. Ang bawat isa po sa amin ay pawang mga buti lamang po sa lupang ito. Kami po ay mga maliliit lamang. Ang buhay namin ay wala pong tunay na halaga kung wala ka po sa aming buhay. Ang pagparito namin sa bahay-sambahan ay pagpapakita po namin ng pagpapakumbaba. Ng pagpapakita po namin na ang aming Diyos, Ikaw, Panginoon, ay kailangan namin sa aming buhay. Samahan niyo po kami ngayong umaga na ito. Protektahan niyo po ang kabuuan ng church building na ito. Ano pa man ang dumating na bagyo, Ikaw ang kasama namin. Kagaya nga po ng mga disipulo na kasama po nila kayo sa bangka, kami naman po nawa ay magtiwala sa iyo ano man ang bagyong paparating. Panginoon, kausapin niyo po kami sa pamagitan ng inyong mga banal na salita upang nang sa gayon bilang mga tao ay mapunan kami ng karunungan na nagmumula sa iyo. Kung paano po ba namin dapat gamitin, dapat tingnan ang mga material na bagay o mga salapi na pinagkatiwala mo lamang po sa amin. Nang sa gayon, Panginoon, hindi namin ibigin ng pera, hindi namin ito Diyosin, hindi namin ito Panginoonin, hindi itong mag-control sa buhay po namin.
At makita namin na ang buhay na ito ay may higit pang kahulugan, may higit pang purpose. At yun po, Panginoon, ay malwalhati ka sa pamagitan ng buhay pong ito. Salamat po at gabayan po kami ng Banal na Espiritu na siyang may tanging kakayanan upang ipaunawa ang mga malalalim na salita ninyo para sa amin. Gayun din po, mangusap kayo sa aming kalagitnaan at ang ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo ay maging malinaw po sa bawat isa, lalo na po sa mga bisita na kasama po namin ngayon, na wala pong umuwi mamaya nang hindi po tiyak na ang kaligtasan po namin ay na kay Kristo Jesus lamang na aming Panginoon at tagapagligtas. Salamat po at patawarin niyo din kami, Panginoon, sa aming mga kasalanan nang sa gayon, kung mayroon man kaming bitbit at mabigat na kasalanan, ay inyo po itong kargahin sa inyo at ipinagkakatiwala namin ito at patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan. Salamat, Panginoon. Ito po'y panalangin namin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Salamat po sa inyong pagtayo. Makakaupo na po kayo. Masaya po tayo na nag-enjoy ang ating pastor at ang kanya pong may bahay. It is your reward, pastor. Dapat lang po at dapat lang po kayong i-reward sa lahat ng inyong pagpapagal sa Panginoon. Amen. So mga kapatid, napakahalaga sa Panginoon pala na tayo ay matapat sa ating mga salapi. Meron po ba ditong hindi pa nakahawak ng pera? Taas nga po ang kamay. Meron po ba? Parang at very young age, na bata ka pa lang, no? Nasanay ka na binibigyan ka ng nanay o tatay mo ng piso, dos, no? At nakita mo na at an early age na ang pera ay mayroong halaga. Nakakabili pala to ng candy. Nakakabili pala to ng masarap, no? Kaya, hindi po nakapagtataka na marami sa atin, lumaki tayo na pag binibigyan tayo ng pera, natutuwa po tayo. Siguro hanggang ngayon naman, kung bibigyan tayo ng pera, matutuwa po tayo, di ba? Kasi po, mga kapatid, ang pera, dapat nating intindihin na ito ay isang tool. Kung meron po kayong notes, pwede nyo po yung isulat. Ang pera po, o ang salapi, ay isa pong kasangkapan. Tama? Alam nyo po ba, mga kapatid, na ang words about sa material things, pera, treasures, golds, silver, alam nyo po ba na napakadaming beses na binanggit sa Bible? Thousands of times from Old Testament hanggang New Testament, money in any form, gold, silver, in any form, binanggit siya sa Bible. So balik tayo sa una nating tanong kanina. Do you think God is concerned kung paano natin ginagamit ang pera? You know what, mga kapatid, kung a-agree po kayo sa akin, marami sa mga problema po natin kung nakakaapekto sa personal nating buhay, sa ating pamilya, pinag-uugatan po pera. Tama po ba? Hello? Amen po ba? Sensya na po pagka minsan nasa preaching nawawala po yung sense of humor ko. Medyo nagiging seryoso po tayo. Alam niyo po, kung mapapansin niyo po yung lipunang ginagalawan natin, marami na pong mga pamilya, pagkakaibigan, ang nawasak dahil saan? Saan po? Sa pera. Tama po? Kaya po, bilang isang mananampalataya, dapat isa ito sa bantayan natin. Yung ating finances. Nang sa gayon, hindi ito makaapekto sa mga bagay na mas higit pang mahalaga sa buhay mo. Ang tanong na lang, ano ba ang pinakamahalaga sa buhay mo? Kasi po, kung ang pera ang pinakamahalaga sa buhay natin, baka ito yung dahilan kung bakit yung ibang mga bagay sa buhay natin naapektuhan. Trabaho, relationship, pananampalataya, paglilingkod sa Panginoon, kung bakit maraming mga mananampalataya, hindi na sila nakaka-attend ng Sunday. Kasi nga, nilalaan nila para magtrabaho, maghanap buhay. Brother Lester, masama bang maghanap buhay? Hindi naman po. Tama? Dahil kung hindi po tayo naghahanap buhay, baka wala po din po tayo dito. Tama po ba ako? Tama po ba yung reasoning na sinasabi ko? Pero, ang sinasabi natin, kailangan nating i-priority yung mga bagay kung saan sila dapat naka-priority. No? At saan po ba natin dapat pina-priority ang pera? So una po, dapat intindihin natin
kung ano ba ang pera. Number 1, ang pera ay isang tool. Tool. Tama? Ang pera, kung mapapansin natin, ito'y paraan ng Diyos para maipakita natin yung ating pananampalataya sa Kanya. Kasi madaling sabihin na, Panginoon, nananampalataya ako sa iyo. Panginoon, mahal kita. Subukan niyo po yan. Sigurado makaka-relate po tayo dito. Subukan niyo po yung isang, lalo yung mga ladies makaka-relate dito, mga nanay, nung nililigawan pa po kayo ng inyong mga mister o may nanliligaw po sa inyo. Sasabihin niya, alam mo, mahal kita. Pero wala siyang effort na ginagawa. Ni choknat, di ka pa nabigyan. Kapani-paniwala kaya yung pagmamahal na sinasabi niya? Hello? Hindi po, di ba? Kahit choknat po kahit yung tigmamamiso na candy, hindi ka pa nabigyan. Maniniwala ka ba dun sa pag-ibig na sinasabi niya? Hindi po, di ba? Kasi meron bang pag-ibig na hindi marunong magbigay? Nag-iisip po ba kayo o hindi na po tayo Nakakasunod po ba kayo? Alam niyo po, ang pananampalataya, ang pag-ibig ay meron pong ebidensya. Tama? At ang isang pinakita, hinihingi ng Diyos sa atin na ebidensya ng ating pananampalataya ng pag-ibig ay pagiging matapat sa ating pagbibigay. Amen po ba? Ayan. Kaya ang pera po, isa yang tool para maipakita mo yung isang bagay. Tama? Para nga masabi mong matapat kang mamamayan, nagbabayad ka ng buwis eh. Tama? So merong tool ang pera, kasangkapan siya. Pero, bakit maraming mga tao ang nagkakamali kung paano nila tingnan ng pera? Isa po sa dahilan, iniibig po nila yung pera. Ano ba ibig sabihin na ibigin mo ang isang bagay? Pag sinabi mong iniibig mong isang bagay, inilalagay mo yung oras, panahon, atensyon mo sa bagay na yon, kapalit na iwan mo yung ibang bagay. Tama po ba? Ayan. So money on its own is not evil. Tandaan po natin yun ha. Ang pera ay hindi masama. Ano pong masama? Ang mahalin ang pera. Kasi sabi nga po ng 1 Timothy, ang pag-ibig po sa pera ay nagdudulot ng maraming kapighatian. Kapighatian. No? Now, meron pong mga iba't ibang prinsipyo ang salita ng Diyos para tayo po ay maging guided about sa ating pera. Ready na po ba kayo? Kung ready na po kayo, magsabi nga po muna kayo ng amen. Ayun, may kasama pa ako. Number 1, first principle that the Bible teaches us about money, about material things, number 1 is put God first. Yung number 1 point natin, gasgas na to. No? Gasgas na. Put God first and trust Him to supply your needs. Dahil wala naman pong higit at pinaka-importanteng prinsipyo pagdating sa ating finances, kundi unahin natin ang Diyos. Alam niyo po ba na ang pag-una sa Diyos, yan po talaga ay isang major principle talaga sa Word of God? No? Basahin natin ang Matthew chapter 6, verse 31. Ang sabi po ng Bible, therefore, take no thought saying, what shall we eat? Or what shall we drink? Wag nating isipin o wag nating alalahanin. Yung pala yung tamang word. Wag nating alalahanin kung anong ating kakainin, kung anong ating iinumin, o ano ba ang ating isusuot. Wherewithal shall we be clothed? Verse 32. For after all these things do the Gentiles seek, for your heavenly Father knoweth that ye have need of these things. Mga kapatid, lagi po nating aalalahanin ng ating Diyos, bago mo pa naisip yung pangangailangan mo, alam niya na po yan. Hindi ba napakasarap isipin na mayroong nag-aalala para sa mga pangangailangan mo? Di po ba? Ang sarap kaya isipin na mayroong nag-iisip ng kakainin mo. Kaya nga sarap maging bata eh. Kasi hindi mo iniisip kung saan mo ba kukunin yung kakainin mo mamaya, kung meron ka bang hapunan. Bakit? Kasi sapat yung pagmamahal ng magulang mo para i-provide yung iyong pangangailangan. Hello?
Ganun ba nating tingnan ng Diyos pagdating sa pagpo-provide? No? Minsan po marahil na ko-consume tayo ng maraming mga pag-aalala. Na dahil sa pag-aalala po na yon, nawawala yung ating kapayapaan. Kaya ang ginawa mo, 7 days a week, naghanap ka ng trabaho. No? Anong nangyari? No? Gusto mong kumita ng kumita, 7 araw ka nagtrabaho, ayun, na-hospital ka. Over-fatigue. Yung kinita mo ng marami, pinang-hospital mo din. Tama po ba? So, i-apply po natin yung prinsipyo na ang Diyos unahin natin at hindi niya tayo ihuhuli. Tama po ba? Ako po naniniwala na ang Diyos walang paborito. Mahal niya tayong lahat. Tama? Pero ang Diyos ay mayroong mga ka-close. Do you agree? Ang Diyos, mahal niya lahat. Pero, in terms sa pagtitiwala, may mga Kristiyanong higit ang magtiwala sa Panginoon. May mga Kristiyanong hindi ganon magtiwala sa Panginoon. Kaya makikita mo din sa buhay ng Kristiyano kung gaano siya ka-close sa Diyos. Dahil inuuna niya ang Diyos, hindi siya hinuhuli ng Diyos. Amen? Andun din yung pagpapala ng Diyos. Mga kapatid, di po ako nagtuturo ng prosperity preaching. Pero ang tinuturo ko po, what you sow, you will reap. Ano man ang tinanim mo, aanihin mo. Tinanim mong unahin ng Diyos, hindi ka ihuhuli ng Diyos. Pagpapalain ka din ng Diyos. Bakit? Kasi tama yung prinsipyong ginagawa mo, tama din yung magiging resultang ibibigay ng Diyos para sa iyo. Maliwanag po ba yon? Pagtiwalaan po natin siya. Kaya nga po ang kabaliktaran ng pagtitiwala, kabalisahan. Kabalisahan. Naranasan na ba nating buong linggo po na to na nabalisa tayo sa mga bayarin, sa mga Judith ng buhay natin? Parating na yung Meralco, parating na yung tubig, bill ng tubig, parating na yung bill ng bahay, ng internet. Hindi po mawawala sa atin na meron pong mga intindihin. Pero iba yung may intindihin na nagtitiwala sa Diyos. Tama po? Yun po dapat yung meron tayo. Tingnan natin ang ating Diyos, siya ay malaki. Higit po sa ating mga pangangailangan. No? Kaso ang problema, maraming pagkakataon po hindi natin inuuna ang Diyos. Gusto nyo po ng ebidensya, hindi natin inuuna ang Diyos? No? Gusto nyo po ebidensya? Number 1, inuuna mo ba ang Diyos pagkagising mo sa umaga? Napakasimple lang po ng mga example natin pero sigurado po kung maintindihan nyo. Inuuna mo ba ang Diyos sa umaga? Actually, kung isipin mo nga, nire-require ng Diyos, unahin mo siya sa bawat bagay . Nakakatuwa nga po sa Diyos, hindi niya kinukuha sa iyo lahat. Hindi dinidemand ng Diyos na lahat ibigay mo. Tingnan niyo po sa 7 araw, ilan yung para sa Diyos? 1. Ilan yung para sa iyo? 6. Oh. Isipin mo, ano pa ba ang Diyos nun? Unfair pa ba siya? Ang laki ng sa atin, 1 araw lang ang para sa Diyos. Wala pa nga po tayong evening preaching, evening service . Morning service lang po. Pero hindi pa natin maibigay para sa Panginoon. Tapos sasabihin natin, I love you, Lord. Parang nakakahiya naman, ano? Tama po ba? Bato-bato sa langit, tinatamaan din po ako. Dahil po minsan, madalas pala, hindi po natin inuuna ang Diyos. Pagdating sa umaga, nagdi-devotion pa po ba tayo? Inaalat ba natin yung unang oras natin para sa panalangin? Para sa ating pakikipag-niig sa Diyos? Para kausapin natin siya sa pamagitan ng kanyang salita? Gaano pa ba natin nire-respect ang Word of God in every day ng ating buhay? Hello? Ang ingay po ng katahimikan. Put God first and trust Him to supply your needs. Ano pong sabi ng verse 33 na marami pong nakakaalam? Alam ko, Sister Tess Tolentino, ito po ang life verse, kung di po ako nagkakamali. Verse 33, but seek ye first the kingdom of God.
Naalala ko nung tinuro to ni Pastor, ang ibig sabihin ng seek ye first the kingdom of God. Sa kingdom, may king. Tama po? At pag sinabi natin may king, may naghahari. Ano pong ibig sabihin nun? Sikapin natin, hanapin na pinaghaharian tayo ng Diyos muna. Hello? Unahin muna nating hanapin na pagharian muna tayo ng Diyos at ang kanyang kabutihan, ang kanyang katuwiran, at ang lahat, ilan daw po? Lahat ng mga bagay na ito ay idadagdag niya sa iyo. Amen po ba? Ayan. Kaya huwag po tayong mabalisa. No, naiintindihan ko po yan. May magka-college na anak, ilang taon na lang, retirement na yung edad ng magulang. No, marami tayong mga, kung iisipin po natin ay nakakabalisa. Paano kung nawalan ako ng trabaho? Paano pagka nawalan ako ng humina ang negosyo? Bilang tao po, mag-iisip ka mag-doubt ka, panghihinaan ka ng loob. Pero, unahin lang po natin ang Diyos. Tama po ba? At pag sinabi po natin inuuna natin ng Diyos, bago tayo gumawa ng isang desisyon, dapat iisipin muna natin kung kalooban to ng Diyos para sa atin. Tama po ba? Minsan ganito tayo Kapag meron tayong gustong gawing desisyon, may gusto ka ng desisyon, maghahanap ka ngayon ng pagtatanungan. Uy, tingin mo ba okay ba tong desisyon na to? Pero sa totoo lang, hindi ka naghahanap ng sagot. Naghahanap ka ng kakampi. Kasi buo na yung desisyon mo. Hello? Pag sinabi po natin, unahin natin ng Diyos, kahit gaano pa natin kagusto yung ating desisyon, pagka nakita natin na ayaw ng Diyos, kailangan mauuna ang Diyos. Kailangan susundin natin ng Diyos. We ought to obey God rather than men. Unahin nating sundin ng Diyos bago ang ating kagustuhan. Hello? Ang dali pong sabihin, sa biyaya ng Diyos, sana po madaling gawin. Gawin po natin sa tulong at biyaya ng Diyos. Na siya ang una, siya ang priority natin. Buti nga po, mapalad yung mga young people po natin, lalo yung mga nag-aaral natin, naririnig nila yung mga ganitong klase ng mensahe ng Word of God. Bago ka pa mag-start ng career mo, meron ka ng ganitong prinsipyo na dapat pala unahin mo ang Diyos bago yung mga bagay. No? Bibili ka ng cellphone. Inuuna mo ba muna yung tithes mo? Diba? Bibili ka ng laptop. Inuuna mo ba muna yung commitment mo? Diba? Provider ka ba muna ng pamilya mo before anything else? Inuuna mo ba yung needs before yung wants? Ayan, basic po yan, no? Needs, una, bago yung wants. Agree po ba kayo? Dahil pag inuna mo yung wants, dadating ang time, ibebenta mo yung wants para lang masuplayan mo yung needs. Kasi yung needs yan, di yan magbabago. Kakain ka Alam nga lang, hindi ka kumain. Kakainin mo ba yung laptop? Kakainin ba natin yung damit? Hindi po Uunahin natin yung needs bago yung wants. Amen? Unahin po natin yung needs, bago yung wants. Ayan. Next po. Malinaw po ba yung first point natin? Ano pong unahin natin? Sino po unahin natin? Ang Diyos. At pagharian muna tayo ng Diyos. At makita sa buhay natin na siya ang priority natin sa mga bagay-bagay. No? Pag sinabi ng Diyos na wag, wag. Pag sinabi ng Diyos na yes, yes. Number 2. Ayan. Number 2, pay yourself second. Or prepare. Ayan. Ito po, foundational tong mga principle na to. Sino daw pong unahin mo sa number 1? Ang Diyos. Kaya nga po, ang tithes dapat una na yang binubukod. No? Ako po, ang thinking ko talaga pagdating sa tithes, ganito. Halimbawa lang po, halimbawa lang. Sumahod ako ng 10,000. 10,000. Pag nakita ko yung 10,000 sa payslip ko, hindi 10,000 ang tingin ko doon. Ang tingin ko doon, 9,000 lang. Hello? Yung iba kasi pag nakita sa payslip na, 10,000. Akala nila yung 10,000 kanila. Hindi. Automatic, pag nakita mo yung 10,000, 9,000 lang talaga yon. Tama po ba? Kaya doon tayo nagkakamali kasi umpisa pa lang, inaangkin na natin. No, 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 no. No, 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 no. Sabi nga sa mga bata, no, 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 no.
Huwag ganon. Pag nakita mo yung 10,000, kukunin mo na, 10,000, bibigay ko ba to sa Lord? Hindi kasi ganon eh. Huwag mo muna kasing angkinin, inaangkin mo eh. Pag nakita mo yung 10,000, ang tingin mo na doon, 9,000 lang. Para hindi mahirap ibigay, hindi mahirap ibalik sa Panginoon. Actually, sabi nga ng Panginoon, bring ye all the tithes into the storehouse. Sabi po ng Malakay 3:10. Ganun po dapat ang mindset. Mindset ba? Mindset po dapat. Totoo po yun. Nagsisimula ang lahat ng desisyon natin sa ating isip na inimpluwensya ng ating puso. No? Agree po ba kayo sa akin? Amen. Sarap po ng amen nyo. Yan. Pay yourself second. Pagka po meron, tabi mo na yung para sa Panginoon kasi siya ang una sa buhay mo, so isunod mo yung para naman sa'yo. Okay? Ano pong ibig sabihin nun? Sa madaling salita, unahin, isunod po natin dapat yung ipon natin. Learn to save. Learn to save. No? Sabi ko po sa inyo, usapang pera po ito eh. Pero ito po naman ay prinsipyong galing sa salita ng Diyos. Ang tanong, nag-iipon po ba tayo? Yon ang hindi ko alam kung maiiminan nating lahat. Nag-iipon po ba tayo? Importante po na nag-iipon tayo. Tingnan niyo po ang sabi ng Proverbs 21 verse 20. Anong sabi po ng Bible sa 21:20? Basahin nga po natin sabay-sabay, ready, read. There is treasure to be desired, and oil in the dwelling of the wise, but a foolish man, ano daw po ang meron doon sa lugar ng matalino, ng pantas? Meron siyang oil sa kanyang dwelling. Alam niyo po yung oil ng Old Testament, yan po ay form ng commodity, ng treasure. Dapat po, meron tayo dapat na naiipon para po sa ating sarili. Yan po ang isang gawain ng isang taong pantas. Hello? Makikita po natin na kapag po tayo ay pinapriority natin yung pag-iipon is nagiging ready po tayo sa mga emergency ng buhay. Kagaya po ng bagyo na yan, di natin alam kung kailan yan dumadating. Iisipin po ba natin, November, 4 na bagyo ang dadating? Hindi po, di ba? Hindi mo mapipigilan ng bagyo. Pero anong magagawa mo? Maghanda ka bago ang bagyo. Tingnan niyo po yung isang pagkakataon sa Bible na merong isang paparating na pangangailangan at anong ginawa nila. Naalala niyo po ba si Joseph the Dreamer? Okay, bigyan po natin ng konting context para sa kaalaman po ng lahat. Si Joseph the Dreamer pinatawag ng Pharaoh at sinabi po ni Joseph the Dreamer yung interpretation ng panaginip ng Pharaoh. Ang sabi ni Joseph the Dreamer, mahal na Pharaoh, magkakaroon po ng taggutom. Ilang taon? 7 taon. Pag sabi po nating taggutom, walang aani po nun, no? Talaga pong hindi mag-harvest. So ngayon, ano pong sinabi ni Joseph sa Pharaoh? Genesis 41:34, sabi po ng Bible dyan, sabi ni Joseph sa Pharaoh, let Pharaoh do this and let him appoint officers over the land. Ang sabi ni Joseph, mahal na Paraon, ang gawin po nyo, kumuha po kayo ng mga mapagkakatiwalaan yung mga officer. Ano pong gagawin? Take up the 5th part of the land of Egypt in the 7 plenteous years. Bago pa dumating yung 7 taong paggutom, magkakaroon ng 7 taong kasaganahan. At anong gagawin nyo sa 7 taon na kasaganahan, Paraon? Anong sabi ni Joseph? Lustayin ba? Ubusin ba lahat? Ubusin lahat ng harvest? Minsan ganun yung problema po sa atin eh. Pag meron tayong income, ang mindset natin, ay pera ko to eh. Gagastusin ko. Bibili ko ng ganito, bibili ko ng ganyan. Which is hindi naman pong masamang i-enjoy ang ating pinaghirapan. Kasi sabi din po yan sa Ecclesiastes eh. Enjoyin natin yung fruit ng ating labor. Tama po ba? Hindi masama po na may mga pagkakataon na tinitreat din natin yung ating sarili. Di ba? Makakain din tayo minsan ng ice cream. Matreat natin, mapasyal natin yung ating pamilya. Pero itong pinupunto po dito ni Joseph, may darating po na kalamidad. At anong dapat pag merong dadating na kalamidad?
Dapat naghahanda, nagpe-prepare po tayo. Ang nakakatuwa po dito, tingnan niyo po yung highlight natin. Specific si Joseph. Nagbigay siya ng percentage. What is the fifth part of the land? Fifth of 100 is 20%. So it means na nagtabi po sila tuwing umaani sa loob ng 7 years na yon, tinatabi nila yung 20%. Hello? Tayo po ba? Meron ba tayong malinaw na breakdown ng ating income? At inuuna ba natin yung tithes at after ba nun ay sinusunod natin yung savings? Okay. Tingnan nyo po ito. Next po. Okay. Sige po, next po. Ayan. So, yung mga sumunod na verses, ang pinakita lang po dito, tinabi nila yung 20% ng ani nila para po i-store. Para po saan? Sa dadating po na 7 years na tagutom. Tingnan niyo po yung mindset po nila Joseph, no? Hindi yung pagka merong pera, merong ani, gastos. Hindi. Hindi masamang gumastos, kaya nga 20% eh. Kaya 20% kasi alam na nila yung 20% savings. Tama po ba? Ayan. Next po. Ayan. Ito po gusto ko po matutunan po natin. Kung natutunan na po natin, salamat, praise God. Kung hindi na maunawaan po natin to at i-apply natin. Let's go to something practical. Yung pag-uwi mo, maaalala mo at gagawin mo. Nakuha niyo po? Not only principle, pero practical na gagawin natin. Kasi po, tayong mga Pilipino, generally speaking, no, karamihan, marami po sa atin, hindi talaga ganito yung mindset natin. Ang mindset natin, kumita ako. After ko kumita, anong gagawin ko? Bills. Pambayad ng kuryente, tubig, groceries, etc., etc. Which is, hindi masama po yung bills kasi lahat po tayo may pangangailangan. Tema po? Established na yun, malinaw na po yun. Meron tayong pangangailangan. Pero, mali po pala yun. Hindi pala income minus expenses. The right formula is this. Income, syempre una, minus tithes and offering. Okay na yun. Alis na yun. Minus savings. Dapat po pala, una lagi ang savings. After ng savings, doon mo kukunin yung iyong expenses. Tama po? Parang narinig na natin to before. Ang tanong, ginagawa po ba natin? Minsan po, hindi. Madalas pala, hindi. Tama po? Income, tapos gastos. Ito para sa kuryente, tubig, ganyan. Bili ng ganto, ganyan. Yung matitira, Brother Lesser, yun ang ipon ko. Ang natira, 10 piso. Not bad. At least meron kang natabi. Pero ang tanong, in the long term, yun ba yung goal mo na maitatabi mo? Hello? Tingnan niyo po yung mindset ni Joseph. Umpisa pa lang, ininterpret niya pa lang yung dream ng Pharaoh. Meron na siyang percentage na ibinigay. Pero, dadating yung 7 years na tagutom. Hindi tayo makakatakas dyan. Dapat 20% isa-save na natin. You see the mindset? Hindi yung, sige, pakainin muna lahat ng tao. Nabusog na lahat? Kung anong natira, sige, itabi. Hindi ganun eh. Magtabi muna. Magtabi po muna. Tapos saka po tayo kumuha doon ng ating expenses. Now, the problem is, pupunta tayo kasi doon sa next part po ng natin. Next part ng ating points, no? Bago po pala yan, no? Para saan po pala tong savings po natin? May tawag po dito. Next po. Ang tawag po dito ay emergency fund. Mga kapatid, di po ako financial advisor. Kuya ko po ang financial advisor. Pero marami po akong natututunan sa kanya na na-apply ko sa sarili ko na talagang importante po talaga. At biblically speaking, it's biblically sound. Biblically sound. Ano po yon? Dapat meron tayong emergency fund. Ano bang emergency fund? Next po. Ang emergency fund ay isang pondong pang-emergency. Ayan. Ito ay isang reserbang ipon na partikular na nakalaan upang masakop ang mga hindi inaasahang gastos o emergency financial.
Ito ay gumaganap bilang isang financial safety net upang matulungan kang iwasan ang utang o financial strain sa mga oras ng krisis. Imagine niyo po kung hindi nagtabi sila Joseph ng 20% nung 7 years ng plenteous years. Sa sila kukuha ng pagkain. Actually, kung babasahin natin yung Genesis, yung pamilya ni Joseph na nasa Canaan, naapektuhan sila ng gutom. Kaya nga sila pumunta ng Egypt. Ngayon ang tanong, kung ikaw mawawalan ka ng trabaho mamaya, wag naman po sana. Saan ka kukuha ng papagastos para sa iyong pamilya? Saan po tayo kukuha? Kailangan natin ng safety net. Kailangan natin ng savings. Uy, si Brother Lesser, bakit ganito ang preaching natin ngayon, no? It's something kasi mga kapatid talaga na nagiging problema ng mga maraming mananampalataya. Hindi ka na nag-church kasi nga wala kang ipon eh. Kaya magtatrabaho ka ng Sunday. Hindi mo magiging una ang Panginoon. Kasi hindi ka financially wise, hindi ka financially ready. Hello? Hello po. Sa bawat edad po ang kinakausap ng salita ng Diyos. Hindi po ako to, ang salita po ng Diyos. Kailangan po tayo'y handa sa anumang mga kalamidad, kagaya nila Joseph, na meron po tayong nakatabi. No? Alam niyo po, ayon po sa mga financial experts, at least meron dapat tayong 3 to 6 months ng ating buwan ng gastos. Yun po yung ating nakatabi. O, paano po yan gawin? Upo ka, kuha ka ng ballpen and notebook. Sulat mo lahat ng gastos mo sa isang buwan. Tubig, kuryente, upa, grocery, baon, lahat ng expenses. After nun, i-total mo for the whole month, i-times 3 or times 6 mo. Yun po dapat yung ating goal na maging ipon. Hello po? Hello? Mas masarap po kaya mas masarap po kaya sa pakiramdam pag hindi mo kailangang umutang. Tama? Hindi ako po kinokondem ang utang may utang din po ako. No, hindi ko kinokondem ang utang. Pero masarap, aminin man natin sa hindi, masarap pag hindi mo kailangang mangutang. Kasi nga, ready ka. Kasi nga, may plano ka. Tama po ba? Ayan, yung po yung sinasabi ko mula po sa umpisa. Meron tayong mga problema, aminin man natin sa hindi, sa pera, na hindi talaga ang Diyos ang nagbigay ng problema na yun. Sinong nagbigay? Tayo. Hindi natin nalagyan ng sistema. Hindi natin nalagyan ng plano. Hindi po natin na-manage ng maayos. Kaya kailangan po yun. Hello? Andiyan pa po kayo? Savings is biblical. Ang pag-iipon po ay biblical. Hindi dapat ubos-ubos, biyaya. Ayan. So, napaka-importante po. Andiyan pa po kayo? 3 oras po ito Number 3. Invest and grow your resources. Brother Lester, saan na tayo papunta nito? Investment na to Yes. Do you know investment is a principle na nakasulat sa Bible? Alam niyo po ba yung parable of talents? Next slide, sir. The parable of talents shows us the principle of investing and growing your resources. Ang pag-iipon po kasi, yung pag-iipon, yung amount na yon, yun na yun fix yun. Tama? Ba, nakaipon ka ng, sabihin natin, 20,000. Yung 20,000 na yun, fix yun. 20,000 yun, mula ngayon, hanggang sa kung kailan po ba hawak yung pera na yun. Ang problem lang sa 20,000 na yun, hindi mo alam kung yun pa rin yung mabibili nun after 10 years. Nalala ko nung bata ko, pastor, ang binabibili sa akin ng nanay ko na RC Cola, 16 pesos yun Isang bote po na 700 ml. Ngayon yung 16 ml, ganun na yun. Ay yung 16 pesos, ganito na lang po yan, tama? Yung sakto, bumili ako nakaraan kay Nanay Adele, hello po. 16 pesos na siya Ganito lang po kaliit. Ano po yung sabihin nun? May inflation na tinatawag. So yung iniipon natin, pwedeng hindi po yan same value na bukas o sa susunod po na taon. Kailangan, it's important to grow our finances. Dapat po marunong tayong palaguin yung pinagkatiwala na yun ng Diyos. Tingnan niyo po yung parable of talents. Matthew chapter 25, verse 15. Alam na natin tong kwento, ulitin lang po natin. Meron pong
master na meron siyang ilang tauhan? 3. Pinagkatiwalaan niya ng talents, merong 1, 2 po ba, Pastor? 2 at saka 5. 1, 2, and 5. Tingnan niyo po yung pinagkatiwalaan ng 5 talents. Basahin po natin. And unto one, he gave 5 talents. To another, 2, and to another, 1. To every man according to his several ability, and straightway took his journey. Ayan, tingnan niyo po itong makikita natin dito sa verse na to, ha. Ang isa ko pong nakita sa verse na to, iba-iba yung pagkakatiwala ng Diyos sa atin. Tama po? Kaya nga iba-iba tayo ng trabaho. At yung mga trabaho natin, iba-iba din ng sweldo. No? Baka po, mas malaki yung sweldo nyo o mas malaki yung sweldo nyo sa akin. No? Pero ang tiyak po, magkakaiba po tayo ng pagkakatiwala ng Diyos, ng mga resources. Iba-iba po yung ano natin yung finances, ha? Tingnan niyo po yung pinagkatiwalaan ng 5, verse 16. That he had received the 5 talents, went and, what's the word? Traded with the same, and made them other 5 talents. So ininvest niya yung 5 na pinagkatiwala ng master. Anong nangyari dun sa 5? Tumubo, dumoble, dumami. Yung 5, nadagdagan pa ng other 5. Dapat pala, bilang isang katiwala ng Diyos, ang nangyayari po, pag binigyan ka ng 5, napapadoble natin, napaparami natin. In any aspect yan na hindi lang po sa pera, ha, even in our time, in our talents, dapat nag-grow po natin. Yes, nag-grow natin yung pinagkatiwala ng Diyos sa atin. Kaya nga po number 1, ang isang pinag-i-investa natin ng pera natin, ano? Mga magulang, ano pong ini-investan nyo ng pera? Education ng inyong mga anak. Tama po? Kasi ang education, pwede itong magbunga ng higit pa. Ayan. So mga kapatid, maraming ways to invest our money, our resources. No? Mahalaga lang po matuto tayong aralin kung paano. Magnegosyo po tayo, magtinda tayo. Nakakamangha nga po yung mga nagdi-decide po dito na magnegosyo, mag-business no? Tuloy po natin yan, maganda po yan. No? Invest our money. Dapat ang ating goal, hindi lagi yung tayo ay isang kahig, isang tuka. No? Dapat ang ating goal is better than that. No? Number 4. Andiyan pa po ba kayo? Konti na lang po. Konti na lang po to. Number 4. Live within your means. And be content with what you have. Very foundational principle ng Diyos about sa pera, about sa resources. Dapat matuto po tayong makontento kung ano ang meron tayo. Hello? Andiyan pa po kayo? Proverbs chapter 13 verse 7. Ano pong sabi ng Bible? There is that maketh himself rich, yet hath nothing. Meron daw pong tao na pinapakita niyang kanyang sarili na ano? Mayaman. Pero ang totoo, wala naman pala. Pero there is that maketh himself poor. Mukha lang siyang mahirap, yet hath great riches. Kayo po, kung pipili po kayo sa dalawang binigay na example ng Proverbs, ano po mas gusto niyo po doon? Baka may sasagot dito, yung mukha ng mayaman, pero may pera pa. Sana nga po binigay ng Bible yun no? Pero ang ibig sabihin lang po ng pinupunto ng Bible dito, huwag mong ipakita sa mga tao na para bang ang dami mong material na bagay, pero sa totoo lang, hindi mo naman talaga afford yung ganong lifestyle. Hello? Alam niyo po, nagkakatalo-talo lang po talaga yan pagdating sa pinipili nating lifestyle. No? Kung hindi ka ba talaga makakapagtanghalian ng wala kang coke? No? Hindi ka mabubusog ng walang coke. No? Hindi ka talaga mabubusog ng walang milk tea. Hello po? Tama? Hindi ba talaga pwede na isang linggo wala ka talagang bagong damit? Baka naman pwede namang every month lang. Masyado ka naman, kapatid.
Baka pwede namang every 2 months na yung pagbili natin ng mga casing ng cellphone. Di ba? Kasi pag nakita lahat ng kulay, green, may blue, may white, may red. All in na yan, ate. Lahat ng Monday, red. Tuesday, green. Blue ng Wednesday, iba. Tapos, after bumili ng casing, mangungutang pala. Yun po yung masakit. Yun po yung mahirap. Anong ibig sabihin? Kapag ka nangungutang ka na para sa ganung bagay, it means na hindi na siya kayang i-cover ng income mo. Tama po? Hindi na siya kayang i-cover ng income. Now, saan ba nanggagaling yung hindi nako-cover ng income? Babalik po pa rin po tayo sa pagpaplano. Ang tanong, bago ka ba sumahod, pinaplano mo na ba, nililista mo na ba yung iyong magiging pagdadalahan ng ating pera? Ang risk po kasi dito, kung kailan mo nakuha yung pera mo, yung income mo, tsaka ka pa lang mag-iisip. Risky po yan, mga kapatid. Risky po yan. No? Kung saan-saan po tayo dadalhin ng ating pera. Pagka ganyan po tayo. Try nyo po. Nakuha mo yung pera mo, punta ka ng SM. Yung hindi mo naisip buong linggo na kailangan mo, biglang kailangan mo na. Ay, parang wala na nga akong Oo, naalala ko. Ganon, di ba? Ay, parang hindi, ang tagal ko na palang bumili ng toothbrush. Pero yun, pwede naman po yun. Toothbrush naman po yun. Necessity naman po yun. No? Baka nga kasi pa sa 1 taon na nga pala, hindi tayo nakapagpalit. Necessity po yun, ha? Yan po, priority po yun. Pero yung sinasabi natin, baka itimbang natin. Ito ba ay needs or wants? Ito ba ay pangangailangan o luho? Actually, ano naman po itong usapan natin eh. In a sense po, common sense din po siya, no? Pero minsan, yung common sense natin, nawawala yan kapag ka nasa sitwasyon na tayo. Sabihin niyo po ako kung mali po ako. Minsan ang common sense nawawala kapag nandun ka na sa sitwasyon. No? Pagka nakita mo, ay, ang ganda nun. No? Parang bagay sa akin yun. Yung sapatos na umiilaw, tumutunog-tunog. 'Di ba? 10 na yung sapatos niya. Di po ba? Now, it's important to set our lifestyle. Kung ano yung lifestyle na pinili natin, makontento po tayo doon. Di po ba? Hello? Wala namang magbibigay sa'yo ng parangal na pinaka-bongga, napaka-garbong buhay. Hindi ka naman ganun eh. Wala namang ganong award. Di po ba? Pero ang tunay po na award, yung buhay po na at peace yung family mo. Kasi you know how to spend your money wisely. Di po ba? Lalong higit po, mga mananampalataya po tayo. Wag na wag po sa atin mapangalan yung mga bisyo. Yung kanina, luho lang. Ito, mas matindi na po. Bisyo. Wag po mapangalan sa atin. Please lang po. Kung tunay nating mahal ang Diyos, ingatan natin ang ating sarili sa mga bisyo na yan. No po? Usong-uso po ngayon yan, mga scatter. Ay, scatter po talaga yan yung pera mo. Sa iba't ibang tao, i-scatter talaga. I-scatter niyan talaga yung tithes and offering mo. I-scatter niyan talaga yung pambili mo ng bigas. No? Hanggang sa dumating ang panahon, mag-i-scatter ka na ng mga plastic. No? Makakain ka lang. Mga kapatid, as Christians, wag po sa ating mapangalanan yung sugal. Hello? Naalala niyo po, tinuro yan ni Brother Joel, di ko makakalimutan. Gambling should not be named to Christians. Hello? Sa tingin mo ba, malulugod ng Panginoon kung makikita niya na ang bunga ng mga bagay na meron ka ay mula sa hindi kalugod-lugod sa Kanya? Hindi din po, di ba? Tama po ba? Wag po tayong pupunta doon sa sitwasyon na kailangan nating mandaya para ma-promote po tayo. Amen? Naku, wag po nating gagawin ng promotion. Hayaan natin, sabi nga ni Pastor Dong, parangalan ng Diyos ang ating katapatan. Tama po? Mas masarap po dalhin yung promotion na atin pong pinagsumikapan. At ginawa po natin yung tama at kalugod-lugod sa Panginoon. No po? Wag po tayong masisilaw sa mga easy money. Madalas po, yung mga easy money, easy loss po yan.
No, general principle po. If something is too good to be true, it's not true. Yung mga nag-aalok po sa atin ng mga malakihang bigayan, pang mabilisan pong mawawala ang pera natin dyan. Agree po ba kayo? Hindi po ganyan ang paraan ng Panginoon. Ang paraan ng Panginoon, ang ating kinikita, paghihirapan po natin. Sino po agree po dyan? Amen naman po. Ang atin pong kakainin, ang atin pong ibibigay sa ating pamilya, yung pinagsumikapan natin. Yung pinagtrabahuhan natin, yung pinagpawisan natin. Masarap po yung ibigay sa ating mga mahal sa buhay. Na po? Yan po ang buhay ng isang Kristiyano. Hindi yan nasusukat sa kung gaano ba kadami ang cellphone mo. Hindi po yan ang usapan. Hindi ko sinasabing masamang marami ang cellphone, pero ang sinasabi ko, sa paanong paraan mo ba nakuha yan? Hello? Ayan. Live within our means. Sabi nga po ng 1 Timothy chapter 6, verse 6 to 7, but godliness with contentment. Tingnan nyo yung dalawa, no? Pinagsama talaga. Ang kabanalan, ang pagkamakadiyos na may kasamang kakontentuhan ay isang malaking kapakinabangan. Hindi ka man mayaman sa paningin ng tao, kung ikaw naman ay kontento, higit ka pang may pakinabang sa harap ng Diyos. Amen? Ay ang Panginoon, hindi po natin maluloko Hindi natin mapagkukunwarian ng Diyos. Ang tao po kasi, madaling ma-deceive. Makakita lang yan ng malaking property, papalakpakan ka na yan Tama po ba? Makakita lang yan ng property, mamamangha na yan No? Pero ang Panginoon, hindi. Alam ng Diyos ang lahat. Alam ng Diyos kung paano mo yan kinuha, kung saang paraan, kung paanong anumang way natin ginawa po yan. Kaya po, napaka-importante po sa Panginoon na tayo po ay may contentment. Tinungan nyo nga po to paalalahanan lang po natin. Ano po sabi ng Bible? For we brought nothing into this world. May dala daw po ba tayo sa mundong ito? Wala. Wala tayong dala. It is certain we can carry nothing out. May madadala po ba tayo paalis? Wala po. Kahit meron pang tradisyon yung mga Pilipino na pinapahawakan ng pera, hindi niya pa rin po yun nadala. Ibabaon lang din po yun sa lupa. No? Ibabaon lang din po yun sa lupa. Dahil po, wala po tayong may dadala sa mundo, pag umalis po tayo sa mundong ito. Lahat po ng mga papel na nakapangalan sa atin, breaking news, iiwan po natin yan lahat. Titulo ng lupa, titulo ng kondo, bank accounts mo, ano pa mang property na nakapangalan sa'yo. May share ka man sa SM, stockholder ka man sa SM, lahat po yan, iiwan po natin. Pero hindi ko po dinidiscourage ang mag-gain ng property Wala po akong ganong sinasabi. Hindi ko po sinasabing masamang mag-gain ng property. Not that message. Pero ang sinasabi ko po, dapat kung anong meron po tayo, makontento po tayo. No? Naalala ko tuloy yung teacher ko, sabi niya, paano mo daw masasabi na mayaman ng isang tao? Masasabi mo daw mayaman ng isang tao kapag sa napili niyang lifestyle, kaya niyang isupply. Nokan niyo po? So, pagkumparahin natin, may taong kumikita ng 50,000 a month, may kumikita ng 20,000 a month. Sino mas malaki? Yung 50. Siyempre, alam naman natin 50. Pero kung yung kumikita ng 50,000, ang gastos niya sa isang buwan ay 70,000, nagkakautang pa siya ng 20,000, pero yung isa naman kumikita lang ng 20,000, sobra-sobra pa yung 20,000 sa kanya, nakakapag-ipon pa siya ng 5,000. Sino ang mas mayaman sa kanila? Yung 20,000. Bakit? Kasi pasok yung gastos niya sa lifestyle niya Tama? Huwag po tayong papasilaw na, laki niyan. Pumasok ka sa ganyang trabaho, malaki bigayan dyan. Malaki nga ang bigayan. Ang tanong, ano naman ang magiging lifestyle mo? Tama? Sabi nga po, kahit nga daw po lumaki ng lumaki ang sahod natin, kung lumalaki din ang lifestyle natin, wala ding magbabago sa buhay natin. Agree po ba kayo? Disagree? Amen po ba? Kahit po bigyan ka pa ng 100,000 a month, pero ang gastos mo nagiging 150,000, kukulangin ka pa rin, mangungutang ka pa rin. Di po ba?
So, importante po yun. Live within our means. Biblical po yun. Kailangan po talagang masabi sa likod ng pulpitong ito, parang mga mananampalataya, matalino sa paggamit ng pera. Amen po? Ang problema, nasasayang yung ating pagkakataon sa pananampalataya kasi nga, nagkaka-problem tayo sa pera. Di po ba? Ayan. Tingnan niyo po yung verse 8 ng 1 Timothy. And having food and raiment, let us be there with content. Ito po ang isa sa mga principle about sa money na talagang nahahumble talaga ako. Kasi alam niyo po ang tingin ng Panginoon. Ano po tingin ng Panginoon? Meron ka lang makain, meron ka lang mainom, meron ka lang madamit, dapat makontento ka na. Bilang mga tao, pagka nakinig tayo sa ating sarili, mahirap po yung gawin. Tama po ba? Kasi nature mo, na ang gusto mo, gusto ko ng ganito, gusto ko ng ganyan, gusto kong maranasan to, gusto kong maranasan yan. Now, ito po pala. Pag pala may nakakain ka, may naiinom ka, may nadadamit ka, wala po tayong karapatang magreklamo sa harap ng Diyos. Tama? Kasi sabi ng Panginoon, may makain, meron ka lang madamit, makontento na po tayo eh. 'Di ba? Kung makapasyal-pasyal po tayo, bonus na lang din po 'yun. 'Di po ba? Kung makabili po tayo ng mga konti nating mga luho, no? Bonus na lang din po 'yun. Pero talaga ang Panginoon napaka-simple ng kanyang prinsipyo para sa atin. Andiyan pa po ba kayo? 10 po ito eh. De, joke lang po. 6 lang po ito. Number 5. Next po. Plan and manage your money. Ayan. Dito po tayo, isa sa kakambal po siya ng number 4, no? Ng live within your means. Plan and manage your money. Plan. Pag sinabi nating plan, dapat inililista. Sino po dito gumagamit ng planner? Meron kayong notebook po? Sino po may notebook dito? Importante po yon. Yung notebook po, ginagamit natin yan to plan and manage our money, our resources. No? Alam mo dapat kung saan napupunta at ano po ang pinagagamitan. Tingnan niyo po tong Luke 14:28. You tell me kung ano pong ibig sabihin ng verse na to. Verse 28, for which of you intending to build a tower, sino daw ba sa atin ang magtatayo ng isang tore? Sabihin na lang natin bahay. Sino sa atin ang magtatayo ng bahay? Seated not down first, and counted the cost, whether he have sufficient to finish it. Meron po ba kayong kakilala na magtatayo ng bahay na hindi mo na inupuan kung magkano ang gagastusin sa bahay? Meron ba ganon? Meron po bang ganon? Wala po, di ba? Kung magtatayo ka ng bahay mo, kailangan mag-cost, ka muna. Alamin mo, mag-costing ka muna. Upuan mo muna. Ganon din po sa lahat, ma-apply natin, hindi lang sa pagpapatayo ng bahay. Sa bawat aspeto ng ating finances. Magpapaaral ka ng anak, inupuan mo na ba yan? Kung paano plano mo? Magkano ang ilang taon pa bago siya mag-college? O sabihin mo, ang anak mo grade 6 na. Ilang taon pa bago siya mag-college? Ilang taon ka mag-iipon? Magkano ang iipunin mo bawat buwan bago mag-college ang iyong anak? You see? Hello po? Tao po, andyan pa po kayo? Marami po kasi ako naririnig. Alam mo, kulang talaga yung pera eh. Magka-college na, talagang hindi kaya eh, kasi ganito eh, kasi ganyan eh. Ang tanong, ilang taon po kayo naghanda bago po dumating po yung pagka-college ng inyong anak? Hello po? Tao po? Andyan pa po kayo? Kung meron tayong alam na isang bagay na siguradong dadating, pinaghahandaan po ba natin? Tinutuos ba natin kung anong dapat nating gawin bago dumating yon? Tama po ba? Gusto mong mag-try na mag-travel next year now, ilang buwan ang dapat mong pag-ipunan para dun sa plano mo na yon? Di po ba? Kung minsan hindi natin na-enjoy talaga yung finances natin, sorry po baka pumasaktan po tayo, minsan hindi tayo nagmamanage ng mabuti.
bulagsak tayo sa pera. Hello po? Hello po? Andiyan pa po kayo? Hindi tayo wise sa pera. Hindi tayo aware sa pera. Hindi natin naaayos yung paghawak ng pera. Pag dumating ang pera, gastos tayo, gastos dito. Hindi natin napaghahandaan. No? We should always plan and manage our money. Yung mga bagay na alam natin dadating, paghandaan natin. No? Kumuha tayo ng maganda po yung mga debt plan, yung mga ganon. Kasi sigurado pong dadating yun eh. Di po ba? Hulug-hulugan mo na after 5 years, di mo na malayan, tapos mo na pala. No? Ano mang panahon kunin ka ng Panginoon, di mo problema ang pamilya mo. Tama po ba? Gusto mo po ba yung family natin, pag nawala ka, poproblemahin pa nila kung paano kanila ipapalibing? We have to ask ourselves. Brother Lester, grabe ka naman sa mga tanong mo. Hindi ako ready dyan. Gusto ba natin po yung ganon? Na kung sakali na iwan natin yung ating pamilya, hindi natin alam kung paano nila poproblemahin yung pagpapalibing sa atin? Di po ba? I believe that's something na kailangan nating upuan. Dapat po nating planuhin. Dapat po nating pag-usapan. Whether we have sufficient to finish it. Di po ba? Masarap po kasi yung ganyan. Yan po yung buhay na mayroong direksyon pagdating po sa paghawak po ng finances. Mga kapatid, wala pong perfect in finances sa atin. Pero sa biyaya ng Panginoon, pwede nating ma-apply po itong mga principle po na ito. Amen po ba? Ayan. Tingnan niyo po itong verse po na to. Isa po sa mga favorite verse ko po ito. Proverbs 24:27. Ano po sabi ng Bible? Prepare thy work without and make it fit for thyself. Ang naalala ko lagi dito sa verse na to, yung career, yung trabaho. No? I-prepare mo yung sarili mo sa trabahong meron ka. At gawin mong fit para sa sarili mo. Make it fit for thyself in the field, and afterwards, build thine house. Na ano yung house mo? Yung house na yon, it's anything na gusto mong responsibilidad na magkaroon ka sa buhay mo. Pwedeng pagpapamilya, pwedeng pag-aaral. Ano pong dapat natin gawin? Prepare for it. Make it fit for ourselves. Kung ikaw ay estudyante, mag-aral ka muna ng mabuti. I-ready mo muna yung sarili mo pagdating sa pagkakaroon ng career. Tama po? Dadating yung panahon, yung pagpapamilya, dadating din po yan. Di po ba? Laging sinasabi di ko po nasabi by experience, galing sa experience ng mga magulang po natin dito sa church. Dadating po yung mga bagay na yun. Pero bago yung dumating, nag-prepare po ba tayo? No? Ang problema po, sa maraming aspect ng buhay natin, nauuna yung dapat una, nahuhuli yung dapat huli, nahuhuli yung dapat una. Tama po? Nagkakabalik-baliktad nabaliktad. Magtatayo muna ng bahay, hindi pa pala siya fit sa kanyang work. Hindi pala siya fit in the field. Yan. Kaya yan po ang isa sa nagiging problem po natin. No? Andiyan pa po kayo? Amen. Ayan. Konti na lang po, 35 na lang. Number 6 and last one, work hard. Ayan. This is something that we can see in the book of Proverbs a lot of times. In the book of Psalms and Proverbs a lot of times. To work hard. To work hard at maging masipag. Sa kabaliktaran, huwag tayong maging tamad. Kagaya po ng sabi ng Proverbs chapter 6 verse 9. Anong sabi po ng Proverbs chapter 6 verse 9? How long wilt thou sleep? Hanggang kailan ka matutulog? Baka may tulog na ha? Hindi po ako nagsasabi nito, Proverbs po ha? How long wilt thou sleep? Hanggang kailan ka matutulog? O sluggard. Grabe, no? Kung siguro nagde-devotion ka, gaganon ka, no? O sluggard. Ikaw na tamad, sabi ng Bible. When wilt thou arise out of thy sleep? No? Kailan ka ba gigising mula sa iyong pagkatulog? Hindi ko po nasama yata verse 10, basahin na lang po natin sa Bible natin. Proverbs 6 verse 9 and 10. Samahan nyo nga po kung buklatin yung ating Bible. Proverbs 6 verse 9 to 10. Ayan, sabi po ng verse 10, yet a little sleep, a little slumber,
a little folding of the hands to sleep. No? Verse 11, so shall thy poverty come as one that traveleth, and thy want as an armed man. Alam niyo po yung taong tamad na sabi ng Bible, yung kanyang mga pangangailangan ay dadating ng maraming-marami. Hello? Pero po yung taong masipag, siya po yung gagantimpalaan ng Panginoon. Amen po? Kasi ang human nature po, lagi tayong naghahanap ng paraan para makapahinga. Kahit oras na nga ng trabaho, kinukuha pang pangpahinga. Di po ba? Alam niyo, ang katamaran po kasi, human nature po yan eh. No? Ang tao, hindi mo kailangan turuan para maging tamad. Anak, tuturuan kita, halika, upo ka. Tuturuan kita paano maging tamad. Hindi mo na ituturo. Normal na yon. Tama? Kaya nga po sanay na nga tayo pagka umaga unang preaching natin sa bahay, di ba? Oh, wala na namang naghugas, wala na namang nagsaing, ganyan. Kasi po yung katamaran, nature na ng tao po yan. Ano po yung hindi nature ng tao? Yung po yung tinuturo sa atin ng Bible. Huwag po tayo maging tamad, i-exert natin yung effort na tayo po ay maging masipag. Kasi ang kasipagan po nire-reward ng Panginoon. Tingnan niyo po ang reward ng kasipagan. Proverbs 12:24. Sabi po ng Bible, the hand of the what? Of the diligent. Ang kamay ng masipag shall bear rule. Ang taong masipag, yan ang naluluklok sa posisyon. Karamihan po ang pinag-uusapan po natin yung tamang proseso yung tamang proseso. May naluluklok din po kasi na hindi tamang proseso. Pero sa tamang proseso ng prinsipyo ng salita ng Diyos, yung masipag ang namumuno. Tama po? But the slothful shall be under tribute. Ang tamad po, siya po yung nasa ilalim. No? Siya yung naghihirap. At mga kapatid, bilang mananampalataya, in-expect po ng ating Diyos, hindi po tayo yung tamad. Tama po ba? Tayo po yung masipag. Masipag po sa ating trabaho. Ibig sabihin po ng masipag sa trabaho, tapat po tayo sa ating tungkulin. No? Kaya nga po importante mga kapatid, pagdating po sa paghahanap buhay, lagi tayong naglilista. Ano ba yung aking mga to-do sa aking trabaho ngayong araw na ito? Titingnan ko kung ilan yung nabenta, ganyan. Meron dapat tayong to-do list. Hello po? Para nakikita natin na nagagawa po talaga natin yung ating trabaho. Importante po yun sa Panginoon, that we work hard, na hindi po tayo tawaging tamad. Ano po pakiramdam pagka natawag ka? Natawag na po ba tayong tamad? Ako po kasi natawag na ako dating tamad eh. Ano po pakiramdam pag natawag kang tamad? Nakaka-insulto po, di ba? Paano kung ikaw yung tawagin ng Diyos na, ikaw tamad, gumising ka mula sa iyong pagkatulog? Di po ba? Okay. For the sake na hindi po natin ma-misinterpret, hindi po natin sinasabi masamang matulog. Hello? Lahat po ng bagay ay may tamang oras at panahon. So dapat talaga minamanage po natin yung ating oras. May oras para sa pamamahinga, may oras para sa pagtatrabaho. In contrast naman, masama din po yung overworking. Yung sobra na tayong nagtatrabaho sa expense na napapabayaan na natin yung ating sarili, lalo po yung ating kalusugan. Di po ba? Mali din po yun. Sabi ni Brother Lester, dapat masipag, sobrang sipag. 20 hours a day, nagtatrabaho ka. Hindi naman po ganun yung tamang pagtatrabaho. Kita niyo po ang Panginoon, nagtrabaho po siya ng creation. 6 days tinrabaho ng Diyos ang creation, yung huling araw na mahinga ang Diyos. Hello po? Dapat may oras po na mamahinga, may oras po para sa trabaho. Kasi po ang pagpapahinga mga kapatid, ito naman po yung pagpapakita natin ng respeto sa ating katawan. Tama po ba? Kung hindi naman po tayo namamahinga, hindi naman po natin nire-respeto yung ating katawan. At sumunod din po, pagka naabuso natin ng katawan, baka bukas hindi ka na makapagtrabaho. Di po ba? Kasi naabuso mo naman ng iyong katawan. Kung titingnan natin mga kapatid, ang buhay Kristiyano,
dapat binabalanse. Sabihin nyo nga po, balanse. Balanseng buhay. Ayun. Ang balanseng buhay, unahin mo ang Diyos at isunod mo yung mga bagay na para naman sa'yo na tama naman sa paningin po ng Diyos. Amen po? So balikan lang po natin, no? Ano yung mga prinsipyong dapat gumagabay sa atin? Number 1, put God first and trust Him to supply your needs. Number 2, pay yourself. Second, prepare. Mag-impok, mag-save, magtabi para sa future. Number 3, invest and grow your resources. Yung ating meron tayo, palakihin pa po natin. Palaguin pa po natin. Yan. Yan po ang nature ng Diyos. Pag ang Diyos nagtanim ng buto, ginagawa niyang puno. Ayan. Number 4, live within your means and be content with what you have. Huwag pong pakitang buhay na hindi naman natin kaya, ating gagawin. Makontento po't magpasalamat sa Diyos sa bawat araw. Number 5, plan and manage our money. Ang kalaban po natin sa ating pera, hindi yung nasa labas, kundi yung ating sarili. Kung paano natin to ginagamit. At last one, maging masipag. Huwag maging tamad. Salamat sa Panginoon, tayo po tayo at pasalamatan natin ang Diyos. Tayo po ay yumukot manalangin. Dakilang Ama, maraming salamat po sa araw po na ito na muli niyo pong pinagsama kami upang ma-enjoy ang mga mahahalagang prinsipyo niyo patungkol sa pinagkatiwala niyo sa aming finances and resources. Alam namin na ang pera ay hindi masama kung gagamitin namin ito sa tama. Ngunit kung ito'y iibigin namin, magiging una sa buhay namin, kakalimutan ka namin dahil sa pera, wag na lang Panginoon. Dahil gusto namin ng buhay namin ay pinapakontrol namin sa iyo, hindi po sa pera. Salamat po sa mga prinsipyong ito. Kung mayroon man po sa amin na natamaan, napaalalahanan ng mensaheng ito, tulungan mo kami, Panginoon, na ito po ay maisabuhay po namin. At sa bawat bisita po na nakikinig sa mensaheng ito, ang ating buhay, ang ating kaluluwa ay sinabi ng Bible na higit pa sa anumang yaman ng sanlibutan ito. Hindi maikukumpara ang kaluluwa mo sa anumang pera na iaalok ng mundo. Dahil sa sobrang halaga ng iyong kaluluwa, inibig ka ng Diyos. Binigay niya ang kanyang nag-iisang anak, ang Panginoong Hesukristo, upang magkaroon ka ng tagapagligtas. Upang hindi ka mapahamak doon sa tiyak na kapahamakan na naghihintay sa iyo at sa akin. Ibinigay ni Kristo Jesus ang kanyang buhay sa krus. Siya'y namatay, inilibing, at nabuhay muli. At ang kanyang ibinigay doon sa krus ay higit pa sa ginto at pilak. Ang binigay ni Kristo sa krus ay kayang magbayad at maglinis ng kasalanan mo at kasalanan ko upang ikaw ay makatamo ng kapatawaran mula sa Diyos Ama. Ibinigay ni Kristo ang kanyang dugo, ang kanyang buhay upang ikaw ay iligtas. At ngayon, kaibigan, kung naririnig mo ang mensaheng ito, hindi huli ang lahat. Nais ng Diyos na sampalatayanan mo si Kristo. Pagsisihan ng iyong kasalanan, aminin mo na ikaw ay makasalanan, hiwalay sa Diyos, wala kang kayang gawin upang bayaran ng iyong kasalanan. Wala kang perang sasapat para bayaran ng iyong kasalanan. Tanging ang dugo ni Kristo, ang kanyang kamatayan, para iligtas ka. At kung nais mo, sumabay ka sa panalangin ito. Panginoon, salamat po, nalaman ko po na ako'y makasalanan, nakatitiyak ako, na ako'y walang kaparaanan upang maligtas sa aking sarili. Ako po'y humihingi ng tawad, nagsisisi sa lahat ng kasalanan. Nais ko pong magpaligtas sa iyo, patawarin mo po ako, at sinasampalatayanan ko ang iyong ginawa sa krus ng Kalbaryo, na ikaw ay namatay, inilibing, nabuhay muli, para ako'y iligtas. Ngayong araw, Panginoong Hesus, pumasok ka sa aking puso bilang aking Panginoon at tagapagligtas. At sa oras ng kamatayan ko, nais kong makatiyak na ang hawak ko ay kapatawaran at buhay na walang hanggan
diyan po sa piling mo sa langit. Salamat po. Ito po'y panalangin ko sa pangalan ni Jesus. Amen. At habang tayo po ay nakatayo, naniyahan po natin ang ating pastor upang tayo po ay manalangin. Salamat, sir. Kung tayo may natutunan sa mga prinsipyo kung paano natin imamanage ang pera, inaanyayahan ko po ang lahat na natuto, na-rebuke, natuto ng mga prinsipyo kung paano i-handle ang bawat biyaya na ipinagkakaloob ng Diyos. Come on, you forward, you talk to God. Sige po, pray po kayo. Panginoon, natuto po ako sa first point. Natuto po ako sa second point. Natuto po ako na kailangan pala ipon muna bago expenses. Natuto ako, Panginoon, na paghandaan ang emergency o yung mga worst scenario. Kailangan pala mag-ipon. Kung tayo natuto, huwag ka mahiya. Kausapin mo ang Panginoon. Sabihin mo, Panginoon, natuto po ako, na-rebuke po ako. Salamat po. Babaguhin ko po lifestyle ko. Hindi po ako gagastos ng higit kaysa sa akin sinusweldo. Kaya ako ang gumagawa ng problema ko. Come on, you talk to God. Ama naming Diyos, salamat sa inyong mensahe. I do believe, Panginoon, ang bawat isa sa amin, maliwanag na natuto ng inyong salita. Pag alis namin, Panginoon, ng building na ito, hahanap kami ng notebook, magpaplano kami, tutuusin namin, Panginoon, ang mga biyayang ipinagkakaloob mo, at saka yung mga tamang pananaw pagdating ng sahod ng 10,000, titignan ko po ito, Panginoon, na 9,000, automatic, Panginoon, na sa inyo at dadalin ko para sa inyo ang 10%. Salamat ng marami, Ama. I-bless mo ang pamumuhay namin, pag-handle namin ng mga biyayang ipinagkakaloob mo dahil, Panginoon, mananagot kami sa inyo sa mga bagay na ipinagkatiwala mo sa amin na nilustay lang namin, hindi kayo nalugod, at naging dulot lang ito ng problema namin as a family, as a personal o person. Kaya salamat sa pagkakatuto. Salamat ng marami, Ama. Iti panalangin namin sa inyo. In Jesus' name we pray. Amen.